I honestly don't like this. Yung ganitong formula. Ow! Masakit na. Kulay regla. Opo. Wala na. Talagang ganyan na yung labi ko. Ituloy pa ba natin to? Sige, mga isang buwan ako hindi magsuswatches. Grabe, ito yung high shine. Ah, diba? Parang naka-fillers na ako. Ayun, naiiyak na ako. Hello everybody! Welcome back sa ating channel! Today is, okay, mag-focus tayo sa isang brand lang. Oo, last video, pasensya na. Alam kong siniksik ko sa isang video. Pero ginagawa ko naman yun before. Pero may mga nagre-request na sana ate, yung brand lang na yun, yun lang. So, ayun. Okay, so today, get ready with me cosmetics tayo. I'll be trying out yung bago nilang Lash Booster. So, meron tayong primer, may volumizing lifting mascara, lengthening and lifting mascara primer. Hindi ko alam kung magkakasya to sa dalawang mata ko. Pero try natin. Oo. May kasama siyang Paul Lash Curl Supreme dun sa PR. And ito, cute-cute na bag na to. Ang puffy na bag. Parang ganito rin yung sa BLK nung nakaraan, diba? Pero this one's black. So, meron tayong pang kikay kit. Ayan, pwedeng lalagyan ng makeup and yung pinaka-bag. Tapos may zipper siya. Thank you so much. Get ready with me cosmetics. Naka-contact lens ulit ako ngayon, guys. Again, yung ginamit kong contact lens, link na sa description box. By the way ha, hindi lang pala ito ang i-review natin. Meron din akong lip collection. Get ready with me cosmetics din yan. We have lip contour, tinted lip glaze, high beam. Swatch fest din later. Yung mascara primer with fibers that can add volume and help hold the curls of the lashes with its curved fiber brush curated for all eye shapes. Pagkabukas, guys, kitang-kita ko na parang may bluish na, siguro yun yung glue. Tapos may fiber. Volumizing to for sure. Mabigat siya, guys. Parang stainless itong packaging. Hindi siya kakulay, guys. Ito yung brow lift. So, ito yung mascara. Mas, mas gold. Tapos, ito, meron siyang embossed na logo ng Get Ready With Me Cosmetics. Mas mabigat yung mascara nila. Mas luxurious yung datingan. Mas classy. Uy, ang ganda! Wow! Paul Lash. Sige nga, mag-lash curler muna tayo. Feeling ko ako yung perfect na example ng yung talagang manipis talaga yung lashes. Kasi talaga, guys, hinintay ko ba lang malagas yung lash extensions ko bago ko ginawa tong review natin. Maganda pag mainit to eh. Ayan, in-steam ko lang. Alam nyo ba na hack yun? Kailangan painitan nyo muna yung lash curler nyo. Oo. Nung nauso yung mga sa YouTube, yung mga makeup hacks. Until now naman meron. Pero parang masyado na tayong aware ngayon, Ganda na pagkaka-curl. I like it. Walang naputol. Opo. Pag nagla-lash curler ako, ilang beses talaga yan, guys. Kasi nga, tingnan nyo naman yung lashes ko. Barely there. May kasamang extra na rubber. Lash Booster Mascara Primer. Sa isang side lang muna, okay? So, equal naman yung lashes ko, parehong wala. Dito muna tayo. Feeling ko meron siyang glue. Madikit eh. So, medyo napapansin ko may clumping nang nagaganap. Pero, that's normal kasi nga may glue. Blue siya sa brush. Pero once na i-apply mo sa lashes, walang naiiwan na kulay puti, kulay blue, wala. So, nandyan na yung primer on one side. So, dito. Mukha bang kumapal yung lashes ko? Syempre, hindi pa natin makikita yan kasi primer pa lang yan. Kailangan nating ilagay yung mascara. Volumizing and lifting mascara, a long-wearing smudge-resistant volumizing mascara with a straight fiber brush for any eye shape and lash length. This volumizing mascara can help make the lashes appear fuller, lifted, and curled. Straight yung brush na to. Ayan, oh. Alright, volumizing and lifting mascara. Let's see. Ay, ang tigas na. Matigas na siya. Oh, this is nice. Though matigas siya, pero I don't know kung kumakapit pa siya sa lashes kasi matigas na yun sa primer. Dai, na-maintain niya talaga yung curl, ha? Tingnan nyo. Parang na-lengthen niya yung lashes ko, pero volumizing, not so much. Ang ginamit natin, guys, volumizing, Hindi pa natin ginamit yung lengthening. Maglagay din tayo sa lower lashes. Life-proof, water-resistant, and smudge-resistant. Actually, guys, hindi ko alam kung ano yung life-proof. Until now, gusto kong, ano ba yung life-proof? First time ko narinig yung life-proof sa BLK. Siguro yung pang everyday life mo, tatagal siya, long-lasting. Another term siguro for long wear, long-lasting, life-proof. Hindi yun yung ibig sabihin ng hula lang ako. Sorry guys, medyo tricky pag sa lower lashes ko kasi maiksi talaga yung lashes ko. At saka ilang piraso lang yan. Yung usually tumutulo talaga laway ko pag naglalagay ako ng mascara. Bet ko yung brush. Ang ganda ng brush. Sa hair lang talaga siya. Kahit na
nahirap ako dyan sa lower lashes. Walang pumunta sa skin. Parang yung formula niya nag-adhere talaga sa mismong hair. So, matigas na yung lashes. Kahit na gustuhin mong mag-layer, hindi na. On first application, parang hindi siya kumakapit. Parang ganun yung feeling kasi matigas na kasi siya dahil sa primer. But, may naitulong siya kasi as you can see, ayan mas nag-lengthen yung lashes. 'Di ba? Compare natin dun sa kabila. Alam ko na yung feeling ng primer dito. So, skip natin yung primer on this side. Lengthening and lifting mascara. Long wearing, smudge resistant, featuring a curved fiber brush, well suited for varying eye shapes and can make the lashes appear longer and lifted. Alright, let's apply. Diretso mascara tayo. I like the curved one. Alam nyo, mas preferred ko yan kasi, ewan ko, ang hirap nung sa mata ko lalo na pag maiksi yung lashes mo, kailangan naka-curve din yung brush para makuha mo talaga yung kaduluduluhan. Lalo na yung dulo ng lashes ko, maiksi. Kung ano pa yung dulo, yung pa yung maiksi. One layer. Talagang obvious dito yung length ng lashes. Let's add another layer. Ayan guys, 2 layers. And then, pangatlo. Okay, yan yung lengthening. Siguro mas lengthen pa to kung nilagyan natin ng primer. Pero, gusto ko kasi i-test out yung walang primer at saka meron, ha? Maglalagay ako sa lower lashes. Mas basang-basa yung formula nitong lengthening compared kay volumizing. Kasi may lumagpas eh. So, ayan na. May lumagpas tayo ha, pero mamaya ako nalilinisin yan. Again, 3 layers to. Eto, ilan ba tayo? 2 lang, no? Okay, ayan na yung mascara natin. Babalik ako mamaya for the lip collection. Kakain muna ako. Okay, I'm back. Nitingnan ko muna. Baka may mga tinga-tinga pa ako. Magsaswatches na tayo. Okay. So, let's start with the lip contour. So, in total, meron tayong 12 na shades. Oh my God. Lip liner siya, guys. So, it comes in a box. Ganito yung itsura niya. Ang first shade na nakuha ko ay si Love Bug. Okay. Swatch natin siya. Let's see. Alright. So, ayan si Love Bug. Gagamitin ko muna siya as liner. Tapos, ako i-fill ng yung full application. Lip Contour Retractable Gel Lip Liner. Creamy, long-lasting, smudge-resistant, airtight component. And it's only 249 pesos. Ayan siya. Ng liner lang. This is nice. Madali siyang i-apply, guys. Kasi creamy. Ayan. Apply ko na siya ng full, ha. Pansin ko parang medyo may sabit. May sabit siya ng konti. Konti lang, hindi siya ganun ka in-expect ko na creamy. I think this one is too matte. Para makita niyo yung tugging. Ayun, hindi siya ganun ka. Okay. So, ayan si Love Bug. Very, siya. Parang sinasak niya yung moisture ng labi ko. Ganong feeling. I honestly don't like this. Yung ganitong formula. Okay, siguro siya pang outline lang. Pero sa full application, kakailanganin ko ng hydrating something. Ayun, buti na lang merong lip gloss. Pero, first impression, I've tried better lip liner than this. Kasi yung dry niya. Though it's nice na hindi siya nagsasmudge. Parang yung formula niya, naalala ko yung Minaw. Di ba naalala niyo yung Minaw? Parang ganun. Siguro mga 7 years ago na uso yung Minaw na sobrang mura lang. Ganun yung nafe-feel ko. Hindi rin siya basta-basta matanggal, Mukhang pahirapan ngayon ng pagtanggal. Try ko lang to guys ha. Yung high beam. Baka nakatulong magtanggal kasi sobrang nangunguluntoy na yung labi ko. Oy, may tint pala yun. Okay pwede rin palang gamitin na remover tong high beam. Okay, kahit hindi ko gusto yung formula, let's swatch everything. Next shade we have Felt Cute. Ganda pa naman ang shade sa Ayan si Felt Cute. So, ayan si Felt Cute. For Real. Ayan si For Real. Kita nyo kung gano'n siya kadikit. Ayan si For Real. Ang ganda siguro nito. Tapos lalagyan natin ng high beam. High pack. Summer Eloise. Summer Eloise. Very natural tong Summer Eloise. I like. I won't recommend na i-apply siya full lips kasi nagre-reklamo na yung labi ko. Nag-dry siya kagad. Pero Summer Eloise is nice. Pang lang to. Pang contour. Lip contour lang talaga. Lip liner. Mahirap siya pang full. Pwede rin naman pero patungan nyo na lang ng something moisturizing like yung high beam. I like Summer Eloise. Ganda. Next shade is Bear. Bear. Alright, so ayan si Bear. Ganda rin ni Bear. Mas bet ko to compared kay For Real. As in, Bear talaga siya sa lips ko. Next shade is Maximo. Ayan, si Maximo. Alam pang contour talaga to. Alam mo, maganda siya. Ayan Ayan ang lip contour. I-full application ko para makita niyo yung kulay, ha? Kahit nagre-reklamo na yung labi ko. Ayaw na.
Okay. At least alam nyo kung anong magiging itsura niya, ha? Kaya mag-lip gloss kayo, guys. Okay? Or lip balm. So, ayan si Maximo. Hindi ko na finul dito, guys, ha? Next shade is Anne. Uy, Anne! Ayan si Anne. Siya yung pinaka-natural looking talaga. Alright. So, ayan si Anne. Next is 215 Coffee. Binabasa ba yung dot? 2.15 ba? Or 215 lang? So, ayan si 215 Coffee. Ow, ayaw na ng labi ko. Okay. So, ayan si 215 Coffee. Next one is Ray Earth. So, ayan si Ray Earth. Ganda. Saktong brownish na color on my lips. Ganda ng shades. Yun lang yung formula ang hindi... yun dito, ayaw na ng labi ko. Nagtatag. Ow, masakit na. Medyo struggle na tayo, no? Pero kaya yan. Ray Earth is nice. Isa rin sa favorite ko. Ray Earth, si Bear. Halos lahat, okay. Pero yun yung mga top ko, ha? Okay, next one is Holla. Holla. Parang pare-pareho na sila ng kulay. Or dahil may stain na yung labi ko. Very natural lang. So, perfect kasi pang lip liner talaga siya. Pang contour talaga siya ng lips. Alright, so, ayan. Ang ganda rin ito. Holla. Almost lahat pwede kong masuot. Next shade is Cali. Okay, Cali. Okay, ayan si Cali, guys. Last one is, ito yung gagamitin ko. Hinuli ko talaga yung pula kasi gusto ko pula yung suotin natin today. This is New Classic. Oh, yes. Namiss ko rin mag-red lips. Sige, go. Blue undertone to, guys. Okay, so ito lahat ng swatches, guys. Si New Classic yung ating sinuot for today. Namiss ko yung red na lipstick, ha. Meron pa tayong high beam dito at saka yung lip glaze. Pero pagpahingahin ko muna kasi hindi na kaya ng labi ko, guys. Sobrang drying nito. Okay? So, mamaya, isuswatch natin yung the rest of the lips. Anyway, gloss naman to. So, hindi na natin kailangan i-test out pa yung longevity nito kasi it's gloss. Okay? Oo nga, no? Yung stain nga lang. Oo. Kailangan ma-wear test ko yung ano nito, lip stain. But anyway, mag-update na lang siguro ako on the next day. But, ano ba itsura nito? Oh! Ay, wow! Wow! Tinted lip glaze. Anyway, mamaya yan, guys, ha? So, babalik ako mamaya at may check-up din yung mga kids. So, later! 5 hours na yung lumipas, guys. Nakakain na rin ako. Kumain ako ng gin ramen. Nakapag-toothbrush na ako niyan. Lagay na yan, guys. Eto, ayan. Nakapag-toothbrush pa ako niyan na. Hindi ako nag-touch up kasi nga tatanggalin na rin natin siya, no? Okay, komportable siya after siguro mga 1 oras. Pag umpisa, or siguro kasi ang dami kong na-swatch. Kaya sabi ko sa inyo, pag nag-swatches ako, ayoko rin mag-rely dun sa yung feeling, yung itsura niya sa labi. Dahil marami na ako in-apply. So, parang hindi na siya okay for wear test. But, at least alam niyo yung itsura niya. Yung longevity na lang tayo. After 5 oras, after kumain, doon na nag-start na meron akong makita. Pero, kahit na nakamask ako kanina, wala talagang transfer, hindi siya kumalat, hindi siya nag-budge, hindi siya nag-smudge. Pag kumain ka na lang ng something mamantika, para siyang yung mga transfer-proof na matte na lipstick, ayan. Burahin na natin to. Ito, pambura ko kanina pa. Yan, ito yung ginagamit ko, yung high beam. Basta anything na may gloss, pag wala kayong pantanggal, yun ang gamitin niya. Or kung meron kayong Vaseline, ayan, much better. Petroleum jelly. Pag wala talaga, pwede rin baby oil. Ay, ito nga pala, yung mascara. Guys, iba talaga yung may primer. Tingnan nyo, luhod na luhod pa rin yung pilik mata ko. Oh, unlike this one. Yun nga lang, matigas siya kung matigas talaga. Sobra. Para na silang paa ng insekto, ganyan. Paa ng langaw. Kasi ganun na yung itsura niya eh. Oh, hindi ko pwedeng sabihin paa ng spider kasi usually, di ba spider sinasabi? Maiksi kasi lashes ko, pang langaw lang. Di ba, ibang-iba siya, no? Ito ang haba talaga nito eh. Oh. So, alam nyo na, pag may primer, mas maganda talaga yung may primer. Patuhan lang natin ang foundation, ha? Kasi ang pink ng labi ko. Maputla na ba? Next na isuswatch natin is yung tinted lip glaze. Ang ganda ng packaging niya. Meron tayong 7. Glossy finish, heavy stain, lightweight. Hydrating tinted lip stain with a glossy finish. It gives you a rich color payoff that leaves a stain. It has a lightweight formula that is comfortable to wear on the lips. Ganito yung itsura niya, guys. Naka-box siya pag binili. Ayan. So, maganda na meron siyang sa dulo kasi nakikita mo ka anong shade. O, diba? Ang ganda ng packaging niya.
I think first time kong magkaroon ng ganito. Madali lang siya, oh. Ayan, oh. Pagka in-store mo, kita mo kagad kung anong kulay niya. So, first one na i-swatch natin is si strawberry. Ayan, si strawberry. It looks nice. No, andyan pa rin yung gloss. Lip tint na may gloss. Okay. Kung i-compare ko siya, ano ba ginagamit ko ngayon? Yung Bare and Bliss na Peach Makes Perfect. Basta si Never Settle. Ang difference nila, si Bare and Bliss mas thick yung consistency. Ito parang manipis lang siya. Pero na-hydrate niya yung labi, ha? So, ayan. Ang juicy tingnan ng labi. Mas gusto ko yung formula ng Bare and Bliss kasi parang mas hydrating. Ito kasi parang manipis lang. Pero anyway, tingnan natin. Isang shade pa lang naman tayo, no? Grabe, nag-iwan talaga ng stain yung kulay pulang lipstick natin kanina. Si The New Classic. So, eto si Tangerine. Medyo brownish siya. Okay, let's see. Tingnan natin kung mapapatungan, ha. Sorry guys, ha. Mapula na yung labi ko. Alright, so, ayan, si Tangerine. Ang ganda. Or, hindi ko masabi kung dahil dun sa mapula kasi yung labi ko, no? Pero pag dito, parang pass ako, Pag dito siya sa swatch. Pero pag sa labi, maganda. But for now, it's a yes. Grabe, parang feeling ko mapupunit na yung labi ko. Next shade is Upside Brown. Ayan siya. Parang brown na may pagka-mauve yung itsura niya. Baka mag-expect kayo ng sobrang kulay nito, guys, ha? Sheer lang siya, guys, ha? Kasi gloss to. So, parang kakulay nila kanina. Basta ito yung shade niya, guys. Ito siya on my lips. May tint na kasi yung labi ko. Kahit lagyan ko ng foundation, Alam, ba't parang nangitib na yung labi ko? Try ko concealer, guys, ha? Di ba na yung kulay ng lips ko? Parang nagre-reklamo na siya. Kahit lagyan ko, ay, wala na. Ano ibig sabihin? Parang hindi na ako makapit sa labi ko. Parang na-burn na yung labi ko. Next is 90s Brown. Ayan. Si 90s Brown, brownish red yung kulay niya. Para siyang kulay regla. Opo. Legit, mukha siyang regla. Yung kulay niya. Sabihin naman, ano ba yan? Unclutes? Kadiri ka naman. Hindi kadiri yun. Normal yun sa babae. Ay, ang ganda. Ang ganda ng shade na to. I like it. 90s Brown. Siya yung closest sa Never Settle, I think. Ito siya. Regla siya dito sa swatch. Pero ito siya on my lips. Sayang, no? Kung wala nga lang stain yung labi ko, Anyway, sana katulong pa rin tong swatch ko, no? Grabe, ang pula na talaga ng labi ko. Wala na. Talagang ganyan na yung labi ko. Ituloy pa ba natin to? Last 3 shades. 24/7. Ay, ang ganda ni 24/7. Let's see. Nakikita pa rin yung shade niya. Ganda rin ito. Alam, maganda lahat ng shade. Wala akong masabi sa Get Ready With Me Cosmetics. Alam na nila kung ano yung mga magbebenta talaga sa atin. Ako, yan bet na bet ko to. Ito na naman tayo. Pahirapan sa pagpili ng shade. Okay, next one is Pongkan. Ang cute, Cute ang pangalan, Pongkan. Dapat orangey ka. Ay, hindi. Ito medyo nude brown shade. Si Pongkan, toasted brown. Okay. Alam niyo kung saan ako ano yung tinitingnan ko? Yung dito na lang sa taas. Kasi yung dito parang bugbog na yung labi ko. Yung dito sa taas, Lahat yes sa akin. Ang ganda rin ito, toasted brown. Okay, last one is Not Basic. Ayan ang perfect na mauve. Not Basic is medium berry. Ayan, ito hindi ko masyadong bet. So, at least meron ako isa hindi nagustuhan. Si Not Basic. The rest, it's a yes. Siguro kung walang stain yung labi ko, ma-appreciate ko siya Ito kasi parang masyado siyang deep. Pero kung ako sa inyo, kunin yung lahat. 299 pesos. Sulit naman siya. Ang daming laman nito. 3.5 ml. Maganda yung packaging. Ay, yun lang. May stain. Konting punas lang naman yan. Okay, good as new. Yeah, that's nice. Maganda to pang everyday. Pakita ko nga sa inyo. Ito na yung itsura ng labi ko, guys. Grabe, yan ang nangyari. Ayoko nang ganunin kasi sobrang na-trauma na yata yung labi ko. So, swatch pa rin natin to. Ano naman na siya, gloss na to. High Beam. A high shine lip oil enriched with jojoba oil and shea butter that can help hydrate and moisturize the lips. Its lightweight formula gives you the high shine finish of a lip gloss and the lip comfort of a lip oil. Oh my goodness! Ano nangyari? Natanggal yung stopper? Ayun, kumakalas yung stopper niya. First time nangyari sa akin to, guys. Ayun. Pwede naman siya ibalik kaso ayan na ang messy. Ayun, makikita nyo na sa tissue, Meron siyang stain. Ang shade na to is Magic Potion. Let's swatch. Ayan siya. As you can see, clear pa siya dyan, diba? Hintayin natin. Balikan kita. Lagay ko muna siya sa labi. Para siyang magic
lip gloss. Clear sa simula, tapos unti-unti siyang magpipink. Ayan, nagpipink na siya. Ayan, guys. Nakikita niyo? Hindi siya ganun ka pink na pink, ha? Yung clear is jellyfish. Ito yung clear talaga. Pwedeng topper, lalo na sa lip contour. Pwedeng lip contour, tapos ito na yung topper mo. Ginamit ko siya kanina, kaya may stain na. Hindi ko na in-swatch sa labi. Alam niyo na yan for sure kung anong kulay niya, kasi topper lang naman siya. Next shade is Coral. Coral. Ayan, Coral. Ayan, si Coral. High beam talaga. Tingnan nyo, oh. Ganda nito. Okay, next one is Rylan. Neutral brown daw ito. So, sticky-icky. Kasi ganun talaga siya. High beam eh. Sige, mga isang buwan ako hindi magsuswatches. Grabe, ito yung high shine. Tingnan nyo, ah. Ngayon lang ako nakatry ng gloss na ito yung nakikita ko sa usually sa mga marketing ads yan eh. Yung ganitong kakapal. So, kung ano yung nakikita ko doon, ito na pala yun. Ito yun siya. So, ayan. Parang pare-pareho na itsura nila, no? Kasi gloss lang naman ito. Next one is si Baby Girl. Ayan, si Baby Girl. Ma-pink. Very Barbie, ah. Magiging pink kaya. Okay, Baby Girl. Ayan siya. Ito siya on my lips. Ah, diba? Parang naka-fillers na ako. Diba yan yung pinaka-ano niya eh. Parang pinapa-plump niya yung labi. Tsaka merong, sa true lang, may tingling. Next one is Apollo. Apollo or Apollo? Okay, so ayan si Apollo. Hindi ko alam kung anong tama. Wala na, hindi na natin ma-appreciate. Sobrang na-stain na yung labi ko. Ang juicy tingnan ng labi ko. Oh, ganda yarn. Ano? Oo naman. So, ayan si Apollo. And lastly is si Charlie Cherry. Neutral Cherry Red. Ito ma-appreciate natin to kasi kulay pula na talaga eh. Ito yung last shade natin. Okay, ayan siya. Oh, dami ko ba nilagay? Gusto ko kasi mga ganyang level eh. Pero feeling ko mamaya hindi na to ano. Usually pag gloss na ganyan, sandali lang to sa akin. Tanggal na yan. Lalo na pala inom ako ng tubig. Babalik ako mamaya for our last and final update. Hindi ako naiyak ngayon. No, bakit? Gusto kong, ay, alam ko na, tanggalin ko na tong contact lens ko. Ang hirap pag mahaba yung kuko. Wala pa man din si Jaya dito ngayon. Ayaw na. Pero ayan, naiiyak na ako. Ayan na, naiiyak na ako. Kailangan talaga maiyak ako kasi gusto kong malaman kung water resistant talaga siya. Kasi actually, sa akin, sa ngayon, sa tagal kong suot siya, pwede na itong waterproof eh. Waterproof siya. Ayan, ayan. May luha na guys. Panasok ko lang yung luha dito. Ayan na, ginaganyan-ganyan ko lang ah. Parang natatanggal na yung fiber. Ayun oh, nakikita niyo yung piraso ng fiber. Hindi talaga siya waterproof. Actually, wala naman silang kinlaim na waterproof siya. So, it's water resistant. Pero alam niyo sa akin, papasa na siya as waterproof kasi buong araw. Wala ko nakitang sa kanya, kumalat or whatsoever. Ano ko na ulit, tanggalin ko na, try ko. Ang hirap naman tanggalin. Ah, cotton buds. Ang haba na kasi ng kuko ko guys. Oh. Ayan. Okay. One down. Para sa akin, guys, this is waterproof. Grabe yung iyak ko. Nahirapan ako dito sa side na to. Pero, tingnan nyo. Oh, hindi naman siya yung kumalat. Pero once na mabasa na siya ng luha, bumabagsak na rin siya. So, wala na yung pagkaka-curl nito, oh. Tsaka lumambot na siya kasi nabasa na. Wait lang. Lash Booster Mascara Remover. Ang price nito is $349. Tingnan natin kung anong difference niya. Kasi meron akong ganito, pero heroin make. Ay, ayan. Okay, ganito siya. Silicone, yung kanyang brush or wand. So, ito, perfect talaga to dito sa my primer. Kasi ang tigas ng lashes, oh. Yun lang, mahirap lang siyang tanggalin, guys. A mascara remover with a curved silicone brush that removes heavy-duty mascara. Ang galing kasi, may brush talaga siya. So, nasusuklay mo talaga yung lashes. Yun nga lang, ang tagal, matigas pa rin yung lashes ko. Kuha tayo ng wipes. Very easy. Ayan na, tanggal na. Try natin sa kabila ng wala pang lash remover. Kung kaya ng wipes lang or makeup remover wipes, ay ayaw niya talaga. Kailangan mo talaga to guys kung bibili ka ng mascara. So, magkano siya kagad? $349 plus $399. Ayun, kailangan mo talaga to kahit na walang primer. Ang tibay ng mascara eh. Grabe. Okay. Ayan, tanggal na. Pero I highly recommend na gamitin niyo yung primer.
Kasi ang ganda. Yung volumizing, mas lengthening siya for me. Yung lengthening naman, volumizing na lang guys. Volumizing plus mascara primer. Para sa akin ha. So, ayun, dahil nga maiksi yung lashes ko. So, yun yung kailangan ko sa mascara. This is nice. Yung brush nice. Okay. Tumatagal siya. Hindi siya water resistant. Waterproof siya. Balik tayo doon sa lip contour. I would suggest na gamitin nyo na lang siya pang contour talaga. Huwag ng full lips. Unless sanay ka sa matte. Anyway, hindi ako mag-expect talaga ng dito, yung mga pula, yung as in yung red na red kasi lip contour siya eh. So, it's supposed to complement the color of your lips as well as yung color of your skin. Definitely, I will use this again pero as lip liner na lang siya. Hindi ko siya pupunuin. And kung gagamitin ko man siya ng full, make sure na gamitan nyo siya ng high beam. Oo, ng lip gloss. Kagaya nitong high beam. Yung tinted lip glaze nila, feeling ko ito na yung magiging go-to ko. Kasi ganito yung mga bet ko ngayon eh. Tint, pero may glaze. Ayan, glaze. Yung high beam naman, oh my gosh. Alam niyo, pag tinunaw niyo yung asukal, parang ganun yung itsura niyo sa labi eh, diba? Parang caramelized. Na posible pala yun. Wala akong masabi. Get ready with Me Cosmetics. Clap, clap, clap. Very nice yung mga products, pero hindi lahat guys ha. Basta tandaan nyo guys yung mga sinabi kong downside ng each product. Oo nga pala, nagkaroon tayo ng problema kanina dun sa stopper. So, hopefully, ma-improve yung stopper kasi kung kumalat yan sa bag, ay die, nakakaloka. Ang hirap pag walang stopper yung lip product, lalo na kapag liquid. So, ayun lang naman. Let me know your thoughts kung nasubukan nyo na tong mga to. Ano yung mga excited ka i-try? Please comment down below. Kung meron kayong request na next natin, nagawa natin ng first impression review, try on, ganyan, feel free to comment down below. I know, naghihintay kayo. Marami tayong naka-line up. Opo. Don't forget to thumbs up kung na-enjoy nyo at nakatulong tong video na to. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe and see you again on my next one. Bye, guys! Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain.